Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippines. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to is mula naman kay Boss Balita TV. So may ito pamagat na kulong si Marcoleta na huli na sa buwatan. Bumaliktad sa Diskaya na pahiya si Marcoleta kakapasok lang. So yan yung panonood natin ngayon, man. Bibigyan natin doon ng reaction din yun. Kung gusto nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kami yung manood. Bulol. Huwag nyo na rin kalutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippines. Mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, kulong si Marcoleta na huli na sa buwatan, bumaliktad sa Diskaya na pahiya si Marcoleta kakapasok lang. So parang ano na naman to, medyo makukulit na naman si ano dito, no? Marcoleta. So as usual, parang kinakarir niya na to, and then yun parang isa din pala si Ayumi, bigla na namang umepal sa eksena, no? So again, Boss Balita TV Philippines, like, comment, share, subscribe. Start. Mo, hindi mo nga alam o magkano isosoli nila, for example. Alam mo ba kung paano isosoli? Doon lang sa solian. Alam mo, mag-a-apply lang sinasabi ko. Kaya nga, Witness Protection and Benefit Program. There is no reason to burden these people for another requisite which is not even in the law. Ito kailangan sabihin ko, palagi ka... Diba? Bakit daw kailangan pa na may pabargin-bargin pa sa witness protection? Siguro for me, kasi yan parang siguro kung yung mga witness na yan is, alam niyo yung mga witness na nakakita lang ng krimen, hindi talaga sila yung gumawa mismo ng krimen, baka doon parang mas papabor pa ako doon. Pero yun nga, since nasa batas naman talaga yan, 'di ba? So parang equal sa tingin, 'di ba? Pero yun nga, nakakainis kasi parang bago kasi siya sa atin. Like, first time sa atin nangyari. Hindi siya first time kasi marami naman ng mga issue na ganyan dati. Pero sa generation natin ngayon ba, parang first time yung mga ganitong case na nabubuko yung mga involved na mga contractor connecting sa mga politicians. Mga politicians din na ginagamit yung contractor para makapangurakot. 'Di ba? So naiiba siya na case ngayon. Diba? So, I think wala namang masama siguro doon kung magkaroon tayo ng bargain. Kasi kung tutuusin nga, diba, ang pangit naman. Diba? Na, yun nga, kasi syempre pera din kasi ng taong bayan yun Natural hahanapin ng taong bayan yun. Diba? Especially ngayon, hindi pa napanagup yung mga mokong na yan. Sinasabi ng mga ibang tao, I am trying to defend the Diskayas. No. Sinasabi natin, walang requirement ng restitution. Will you agree? I agree, sir. It is not explicitly stated in the law. But let me just explain, if you will allow me to finish. Sir, Sabihin mo sa akin kung anong provision that the memorandum will require restitution. there is nothing in the law, again, which states Ito that... yung problema ninyo. Palagi kayong ganyan kung makipag... No, sir. If the Diskaya couple would want to be admitted, all they had to do is go through the same process. Hindi nga sila natuloy sa process because they were required restitution. Kaya ang nakikita ko dito, merong blocking. Pagbigyan ninyo. Yun lang ang mga dyan. No, sir. Pero what if yung mga Diskaya na yan, nakatie up yan sa admin? Do you think ipoprotect ni Marcoleta yan? Saying na, kesyo ganyan, wala yan sa batas. 'Di ba? Kung mag-witness sila, witness lang. Walang hingian ng kapalit, walang saulian ng mga ninakaw, ganun. Palibhasa kasi against kayo, especially ngayon. Ito, natatie up din yung wife niya sa insurance, something like that, 'di ba? Tapos, always niya pang sinasabi na na kesyo ganyan, pinoprotektahan niya yung mga Diskaya. Actually, nakikita niya rin pala yung mga balita about sa kanya na about nga doon sa pagprotekta sa mga Diskaya. Kasi yun naman talaga yung mararamdaman talaga ng taong bayan except sa mga DDS. Kasi mga diehard yung mga yan Nga Because it sinabi will ni still go Boying through Rimulya. evaluation. Sinasabi ko sa iyo, yun ang sinabi niya. Mr. Chair, kung ang kagustuhan po ng Diskaya couple is makonsider sila o ma-process sila, let's take away the aspect of restitution. Let's talk about... Tapos na. Okay na yun. So wala nang restitution. Mr. Diskaya, Ms. Diskaya. Ayun, wala nang restitution. would suggest that Thank the you, lawyer Mr. of the Diskaya couple will just coordinate with the DOJ. Prosec Padulyon, huwag mo nang ipipilit yung restitution na yung ilalagay mo sa memorandum. Mali yun. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe talaga si Marcoleta na pahiya, Marcoleta. naiyak sa sinabi ng DOJ. Bumaliktad sa Diskaya. Nagsalita na ang Prosecutor General. Ayon sa nakalap nating impormasyon, grabe ang pahiyang inabot ni Marcoleta sa DOJ. Matapos niyang iabogado na naman ang Diskaya. Ayaw ipabalik ang pera ni Nakaw sa flood control. Gustong ipasok pa sa Witness Protection Program. Grabe si Marcoleta. 'Di ba? Ayaw na ayaw niya. Doon pa lang sa pagtutol Hindi mo talaga mawawala sa isipan ng taong bayan na samkin pinoprotektahan mo yung mga Diskaya Ewan ko lang kung yung mga Diskaya na yan, meron silang
meron silang makakanta pa na related din sa past admin. Yun lang yung di natin sure kasi wala lang kung isipin nyo lang bakit ganyan, di ba? Bakit ganyan kung ipagtanggol? Ganon. Napahiya, naiyak sa sinabi ng DOJ, bumaliktad sa Diskaya, nagsalita na ang Prosecutor General. Tara panoorin natin. Yes, Senator. Prosecutor Padulyon, ang pagkakaalam ko, kasi I was then the chairman nung nagpasya sila ng back-over ng WPP at sa akin namang palagay based on the law, kailangan silang ma-process sapagkat nagpasya sila na gustong magpa-cover. Ang problema kasi at that time, the then Secretary of Justice made an opinion that the Diskaya should first make restitution. Kaya doon po yata na-stall yun eh. Considering that restitution is not even one of the requirements para ma-process. Kasi nag-a-apply pa lang sila eh. I was trying to explain then, Mr. Chair, na in the process of the application of the Diskayas, restitution is not one of the requisites. Kaya lang, pinipilit ni then Secretary Remulla, now Ombudsman, na magre-restitute sila. So, doon yata na-stall ang pinag-uusapan. Ngayon, ang pagkakaalam ko rin po, Mr. Chair, si Yusek. Tsaka, ayun nga, hindi din natin masisisi kung sa tingin niya parang pinipilit ni ombudsman. Pero I think hindi naman ombudsman talaga yung namimilit siya eh. Yung parang sigaw kasi ng taong bayan yan. 'Di ba? Nananawagan na nga yung taong bayan na wag na lang wag na lang magbayad ng tax kasi yun nga parang kukurkutin lang din naman. 'Di ba? Bernardo, parang he was already granted provisional anong tawag doon? Kalimot Provisional na. admission, Mr. Chair. So, if he was granted already provisional admission, was he required to restitute anything? Sir, that is covered by the Memorandum of Agreement and is confidential. I cannot make that disclosure without any clearance from the Secretary of Justice. Why? Okay. So ngayon nasi-sense ko na yung kaharap pala ni Marcoleta dito may utak din. So I think medyo mahihirapan siya dito Because the law provides for it, sir, that confidentiality is a matter which is stressed in Section 7 of the law. So, Mr. Chair, ito Ewan ko ba ba't parang satisfying makita na masupal pa si Marcoleta para na naman ang problema eh. Para malaman naman ng kahit sinong gustong mag-apply, kung ano ba requirements talaga. Was that restitution requirement covered by that? Yun lang naman eh. There's nothing. parang binibring up niya pa dito yung para daw sa mag-apply, 'di ba? Na parang siguro ay lagi parang parang kinukonekta niya sa parang in general niya, like kunyari magtatanong siya na kasi baka 'di ba may mag-apply para malaman din naman nila, pero ang totoo naman na bibring up lang naman yan dahil sa mga diskaya, 'di ba? Ewan ko kung saan kayo nilulusot niya lang. There's nothing secret in that. Ba't hindi mo sabihin? Sir, it is contained in the Memorandum of Agreement. Like nobody should know that a restitution was required by the Department of Justice? The details of the Memorandum of I'm not Agreement. asking for details. Sabihin mo lang, was it made a Mainis yan. requirement? Restitution is part of the details, sir, which is provided for in any Memorandum of Agreement if you're going to ask me. So if it is going Bago to siya be there- makapag-apply, restitution will be required. Not necessarily, sir. Not Not necessarily. Ito kailangan sabihin ko, palagi kasing sinasabi ng mga ibang tao, I am trying to defend the Diskayas. No, I am trying to maintain what the law says and provides. Wow. I'm trying to maintain the law. Eh bakit yung impeachment ni Inday Sara Duterte hindi nyo pinasimulan? 'Di ba? Kung totoo na law talaga kayo, kasi sa pagkakaalam ko parang inaano nyo lang yun eh. Pinipigilan nyo lang yun kasi siguro takot kayo na mahatulan si Inday Sara ng law. 'Di ba? Kasi may kalalagyan talaga yun kung natuloy yung impeachment na yun. Kaya nga takot na takot kayo eh. Hindi niyo naman ipapa-stop yun kung ano talaga kayo eh. Confident kayo. 'Di ba? Nakakainis talaga kapag ito mga taong to sa bibig nila lumalabas na parang minimintin niya lang yung law. Like what the heck? 'Di ba? What the heck talaga par? Di ko talaga maintindihan. Dahil alam ko na wala namang sinasabing restitution, gusto naman nilang magpa-cover para sa ganun, may protection naman sila because they are aiding the state to prosecute kung sino-sino may kasalanan dito. Bakit hindi natin i-apply ang batas? Ngayon, sinasabi mo na naman, Batas. tinatanong ko lang, may restitution applied to Yusek Bernardo. He was granted already provisional Very bad. Admission. Ba't hindi mo maibigay man lang yun? There is nothing secret in that. Otherwise, pero meron kayong paborito, merong hindi. Parang namimili kayo. It is a selective process. May I respond? Same din sa inyo. Napaka-selective din naman ng past administration eh.
'Di ba? Kaya nga may extrajudicial killing, yung mga family ng victim that time hindi napapakinggan kasi selective lang. Kayo yung masusunod. Pero I think wala pa naman si Marcoleta dati, ano? Pero yun nga, parang dala niya rin kasi yung bandera ng Dutertes, you know? On, Mr. Chair. Yes, you may respond. Again, we take exception to the statement of the good senator that we are being selective. The Good process of senator. application. Yun ang ginagawa the process mo, of you're making application, a sir. selective application of the law. Sinasabi natin, walang requirement ang restitution. Will you agree? I agree, sir. It is Oh. not explicitly stated in the law. It is not explicitly stated in the law, but It is not explicitly stated in the law, but you're requiring them to restitute. no, sir. Let me just explain, if you will allow me to finish. There is What- no what- explicit provision in the law calling for restitution. However, there is a memorandum of agreement whereby terms and conditions can be stated therein. And if there is agreement as to restitution, Alam mo, yung the same can memorandum be of included. agreement, hindi siya kasamang restitution. Yung pagka siya ay na-admit na state witness, kaya mo lamang siya lalagyan ng memorandum so that he can cooperate with the DOJ in prosecuting this case. Precisely, Huwag mong sir. iisipin na i-include mo yun sa memorandum. You are debating from the law itself. There is no deviation, sir. Sabihin Ganadong-ganado talaga si Marcoleta, no? What if nag-abogado na lang siya sa mga diskaya, no? Mahirap kasi yung ganito pare, like nilalaban niya, tapos yun nga, senador kasi siya. Siyempre yung mga ina-interrogate or tinatanong ni Marcoleta dyan, medyo ano talaga sila, medyo magpipigil pa. 'Di ba? Kasi senador yung kaharap nila eh. Like kita nyo naman kapag bibigyan ng sagot ni Sir, parang ayaw niya talagang makinig, 'di ba? Pero kung siguro ordinary lawyer lang to ng mga diskaya, hindi ubra to eh. Parang naano lang din to sa pagiging senador niya. Kaya syempre yung mga tao dyan natatanungin niya, parang medyo yun nga, may ano siya, may ewan ko kung ilang ba yan or may adjustment na nangyayari, 'di ba? Parang nag-a-adjust sila na salamat ka, senador ka. Parang ganyan ba? mo sa akin kung anong provision that the memorandum will require restitution. There is nothing in the law, again, which states Ito that... yung problema ninyo eh. Palagi kayong ganyan kung makipag... No, sir, we're being very candid with the and sasabihin nyo committee. take exception. Kayo ang nagte-take exception, pati batas eh, binabago ninyo. No, sir. If the Diskaya couple would want to be admitted, all they had to do is go through the same process. But it's not a matter only Pumunta na sila. Yes, sir. But they have not... Alam mo, si Secretary Boying Rimulya ang nandito. Nag-usap pa sila dito. Okay? Sabi niya sa mag-asawa, Mr. Diskaya, sige, bukas na bukas, isama mo yung asawa mo, magkikita tayo sa din. Nandito pumunta siya rito. Kaya ang palagay ko noon, processing lang naman. If they will not qualify, okay lang sa akin yun. But, hindi nga sila natuloy sa process because they were required restitution. Kaya ang nakikita ko dito, merong blocking. Di ba? Napakasimple na pinag-usapan natin, Prosecutor Papadulyon. Huwag na nating i-complicate ito. We apply this law to everybody. Ngayon, tinatanong ko lang, okay lang naman kung qualified si Yusek Bernardo. I have nothing against. We apply to law to everybody. Kalma. Wala lang, parang nainis talaga ako every time ganyan, ano. We apply the law to everybody. Kakainis talaga. We apply the law to everybody daw. Diba? Yan. Si Senator Bato, diba? Si FPRD. Actually, kayo din naman yung may kasalanan eh kung bakit nadala sa ICC yan. 'Di ba? Kasi hindi uubra dito yung batas sa kanila eh kasi nasa kapangyarihan nga sila. Ma-impluwensya nga sila dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kasi kung hindi ma-impluwensya yan at fair talaga yung law, kahit dito sa Pilipinas kayang hatulan yung mga yan eh. Kahit si Senator Bato kayang hatulan yan dito. 'Di ba? So, dito sa Pilipinas talaga malabo na matulan si Bato dito kasi kita nyo naman may mga senator protector siya. Puprotektahan siya nila Amy, nila Cayetano or whatsoever. So ngayon, paano mo masasabi na magiging fair pa yung law? Or siguro, hindi siya fair. Basta something like that. So tingnan natin dito si Marcoleta kasi always niyang sinasabi dito, diba, na kesyo ganyan, dapat fair yung law natin, inaano lang natin yung batas, diba? Sinusunod lang natin yung batas, 'di ba, na parang pantay lang. Tingnan natin 'to if ever nandiyan na, 'di ba? If ever nandiyan na yung yung warrant talaga ni Bato. Tingnan natin kung ano yung gagawin niya, 'di ba? Sasalungatin niya na naman 'yan. Sasabihin na naman, wala yan sa law, hindi na naman sa law yan eh. 'Di ba? Pero kung tutuusin naman, aware ka kasi nasa balita 'yan, yung mga extrajudicial killings nila, war on drugs nila dati. 'Di ba? Pero syempre, di mapapanagot yan. Kasamahan nila yan eh. Yusek Bernardo, okay lang. Tinatanong ko lang, para yung application ng batas, parehas lang.
So, halimbawa, kung wala namang restitution, si Yusek Bernardo, why will you apply restitution to these people? Sir, we did not. That was a statement made by former Secretary Rimulya. When they were referred to Department of Justice for processing, it was because there was a legislative inquiry which was going on, and the Diskaya couple, during the time that they were testifying, stated that they wanted to be provided security and protection. Immediately after they went to the department, said security and protection was provided to them without any consideration yet as to their application into the program. The evaluation for purposes of being considered in the program is a different process which has not been completed. That is the reason why they have not yet been considered as possible state witnesses in the It case was never completed because you were insisting on restitution. Drop it. Para sa ganun, kung mag-apply sila at kung qualified sila, pagbigyan ninyo. Yun lang ang ano dyan. No, sir. Again, let me disabuse the mind of the good senator. There is no requirement that for purposes of processing, they will have to go through or they will have to make restitution. Yun nga Because it will sinabi ni still go Boying through Rimulya. evaluation. Sinasabi ko sa iyo, yun ang sinabi niya sa press conference. Tsaka ano din kasi to pare. Alam nyo yung ano talaga, yung case naman kasi ng mga Diskaya, pera talaga siya ng taong bayan. 'Di ba? And then, ano ba yung usapan ngayon? Corruption. O, ano ba yung problema sa corruption? Ninakaw yung pera ng taong bayan. So ano ba naman at isauli din nila yan, 'di ba? 'Di ba? Kasi hindi naman yan parang ano, kunyari, yung mga Diskaya, winasak nila yung government car. 'Di ba? Kung sasabihin ng government na, uy, bayaran mo muna yung car bago natin i-proceed yung ano mo, witness protection program, something like that. So parang doon siguro papasok yung ano ni Marcoleta na wala naman sa law yan, 'di ba? Kasi konti lang naman, pero itong usapin kasi ng pera na samkin kinuha or inano ng mga Diskaya na benefit ng mga Diskaya, pera ng taong bayan, sobrang laki par. 'Di ba? So ano ba naman at i-required din siya. Kaya pagkakamalan kang ano protector ng mga Diskaya Yeah. Sinabi niya yun eh. Alam mo, mag-a-apply lang eh, sinasabi ko. Kung restitution mangyayari at the end of, let's say, napakita talaga na meron silang pananagutan sa batas, later on, restitution is talagang kailangan. Pero nag-a-apply lang yung tao eh. Kaya nga, Witness Protection and Benefit Program. There is no reason to burden these people for another requisite which is not even in the law. So kung qualified sila, i-process natin. Kung nag-qualify, salamat. Kung hindi sila nag-qualify, wala tayong magagawa. Mr. Chair, it is salamat. not as if the reason why they are not being processed is because of the restitution that you mentioned. The fact is, Prosek, ang sinasabi ko, hindi, yun ang naging unang dahilan kasi kaya siguro nabanggel ito. Maraming procedures dyan. Kaya lang, ang sinasabi ko, ang pinipilit kong ipaintindi sa'yo, ay yun doon pa lang nagkaano na eh. Doon pa lang na-stop na eh, sapagkat pinilit ni Secretary Boying, mag-restitute ka muna. Eh sabi ko, nawala na. Mr. Chair, kung ang kagustuhan po ng Diskaya couple is makonsider sila o ma-process sila, let's take away the aspect of restitution. But they have to comply first with the requirements, which is the submission of the affidavits to justify the department being able to evaluate the same. Let's So, talk yun about pala, tapos na. Okay na yun. So wala nang restitution, Mr. Diskaya. Ayaw makinig. Ms. Diskaya, kung talagang gusto nyo at kung gusto nyo mag-apply talaga, ayun, wala nang restitution pero kailangan mag-qualify kayo. Kung hindi kayo qualified, wala tayong magagawa. Oh, 'di ba? Kita nyo? Tapos itatanggin niya na pinoprotektahan niya yung mga Diskaya. 'Di ba? So sige, sabihin natin, hindi talaga directly pinoprotektahan ni Marcoleta yung mga Diskaya. Pero yun nga, yung actions niya kasi. Mr. Chair, may I interject? Vice Chairman is recognized. I just want to be clarified, PG Fadulyon. Ano ba talagang gusto ng DOJ to be mabigyan ng restitution immediately? Kasi may sinasabi ni Senator Marcoleta, there will be a process. What is your stand here? Sir, my position is this, if I may. Restitution, Senator Marcoleta is correct when he pointed out that restitution is not a requirement under the WPSB law. It Okay. is, as I said, it is not explicitly stated there. However, when the process of when the witness who applies to be admitted into the program is evaluated, and for example they qualify, their qualification is now subject of a memorandum of agreement between the department represented by the secretary and the applicant. Now, in the memorandum of agreement, there are terms and conditions that may be agreed upon or imposed by the parties, and restitution is part of them. If I may be allowed to explain further, kung halimbawa po meron po tayong witness na nag-a-apply sa programa, at sinasabi na nila, I am remorseful, ako po ay nagkamali, ako po ay nakakatanggap ng pera na galing sa nakaw hindi sa matamang paraan, at ito po ay sosoli ko. Sasabihin po ng department, hindi naman kasi part ang restitution dito, so hindi mo kailangan magsoli. Kaya po yan, inilalagay sa memorandum of agreement kung meron man, para lamang po masiguro din ng department na at least kung meron pong ill-gotten wealth or if a person is unjustly enriched, monies will be returned back to the coffers of government. Remember, sir, if one is covered under the program, one 'Di ba? Sige, ipagpalagay natin par sa ano
kung siguro nasa sitwasyon niya ng mga Marcos. 'Di ba? Baka sila pa mismo yung manawagan. Naisauli mo na yung pera. 'Di ba? Wala kasi. Ay, nako. Of the results would be, if there is a case where they will be testifying as a witness, they will not be included in the information anymore. And if they're not included in the information, it means they have no criminal liability and forfeiture will not lie as against them. A process which will happen much later. Okay, so Republic Act 6981, PG Padulyon, Section 5, it states na to comply with legal obligations plus to cooperate with respect to all reasonable requests. Ang tanong ko po ngayon, ano ba ang mga unreasonable sa pagbabalik na ninakaw na yaman? Can you give me some? Let me just be clarified, Mr. Chair. Ano po ang magiging, ano ang reasonable kung magbabalik po? Kasi ang sabi, legal obligations, reasonable request. So it's a reasonable request. Pero it doesn't mean to say na you are, it's their obligation. Is that Yes, sir. correct? Yes, sir. Kasi po, kasama po yan doon sa pagpapakita po ng pagsisisi ng kung sino man pong aplikante na sinasabi niya, kung ako po ay may nakuhang yaman sa pamamaraan na hindi po legal, at ako po ay humihingi ng kapatawaran, at ako po ay willing na tumistigo, at isosoli ko po. Natural po, ipapalagay po natin yan sa loob ng Memorandum of Agreement, at yan po ay mapupunta sa gobyerno. Kaya po, ang tanong ko po ngayon sa PG Padulyon, is that reasonable ba o unreasonable ang pagbabalik ng pera na kinuha sa taong bayan? Which is, Yun. It is definitely not unreasonable. I would say it is only reasonable and within reason to return the same. thank you, Tama. Mr. Chair. Reasonable naman talaga kasi pera naman talaga ng taong bayan yan. 'Di ba? Ewan ko talaga dito kay Marcoleta para. Hypothetical, ano? Halimbawa, nag-apply yung couple, Diskaya couple. Sinabi nila, halimbawa, papasok sila sa MOA. Okay, ito po yung aking mga account numbers, ito yung bangko. Willing po akong i-waive kung magkano man ang laman itong account number na ito. Tama po ba yung hypothetical situation na ganon? That would be one correct means, Mr. Chair. Or halimbawa, ito po yung estimate ko na kinita ko sa aming pagkokontrata na mayroong ghost project. Nag-estimate siya. Nagbigay siya sila ng estimated amount na sa tingin niyo acceptable kasi yun ang base rin sa reasonable na computation. Kasama rin yung sa MOA. That will also be included in the MOA, So sir. hindi immediate na Hindi po pagpasok nila, babayad na kagad sila. Parang extortion yun. Yes, sir. Hindi po immediate kasi mangyayari niyan is parang you paid your way to be able to be admitted. Parang you buy your Yes, way sir. in to the Yes, sir. program. Ito po, it's a So necessary... merong miscommunication. Yes, sir. Wala nga sa batas ng restitution, pero it could come later. Yes, sir. Parang as a pledge, as a commitment. Yes, sir. That is correct, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, ikaw na nga nagsabi, Prosec, it is not in the law. Okay. Gagawa ka ng paraan para i-circumvent mo yon, papasukan mo doon sa memorandum. Reasonably ba yung maglalagay ka ng isang bagay that was not even provided as a requirement? Alam mo, as a lawyer, sinasabi natin palagi, the spring cannot rise higher than its source. Ano yung source? The law itself, di ba? Bakit ka ngayong gagawa to circumvent it para lang ipakita mo? Alam mo, you'll be abusing. That is grave abuse of discretion. Ni hindi mo nga alam o magkano isosoli nila, for example. Alam mo ba kung paano isosoli? Doon lang sa Siguro hindi natin makukuha talaga yung 100%, 'di ba? Na kung ano nga ba talaga yung ili. Siguro parang ano na lang, down payment. Hindi naman siya ini-expect talaga ng government na isauli talaga lahat. Kasi yun nga, yung mga diskaya lang naman yung may alam dyan. And syempre, yung investigation dyan, sobrang tagal pa. Hindi siya makukuha agad-agad, ano. So siguro parang ano lang, down payment lang. Like isauli yung yung mga sasakyan. Actually, parang naka-auction na nga ata yung mga sasakyan eh. Or, yan nga, yung sa part naman na, yung sa part naman ng mga pera talaga na benefit nila. Di ba? Kahit pa paano, may isauli sila ba? Like mga 50 million, 30 million. Di ba? Parang lang, down payment. Kasi malabo naman talagang makuha yung 100%. Diba? Kasi syempre, under investigation pa yan. Ngayon, siguro parang dyan, mag-under oath din yung mga diskaya na, sige, ikaw ha, kapag hindi lang ito yung mga isinumite mo, diba? Kunyari, nagsisinungaling ka pa, later on sa investigation natin, meron pa kaming makita na part din pala to sa na-benefit mo ng corruption, edi mananagot ka. Imbes ma-absuelto ka, madadagdagan yung kaso mo. Baka yung pag-witness mo dito, hindi mo mapakinabangan. 'Di ba? So parang ganun, yung mga diskaya na mismo yung mag-iisip na, oh my goodness, kailangan kong mag-isip ng mabuti dito. So I think isa sa uli ko na lang lahat ng pera. Parang ganyan ba? 'Di ba? Marcoleta talaga, pinoprotect niya talaga yung mga diskaya para. solian, ito lang, magkakaroon na ng corruption dito. What was not given to you by the law, you cannot have it. Dito tayo nagkakaproblema, Mr. Che. Kaya ang pinag-uusapan lang, these people, gusto nilang tulungan ng Estado. We're not
Hindi man hidden wealth Sorry, pinag-uusapan Mrs. dito. Diskaya wants to say something. Can we allow her? Pwede natin, magsalita ka muna. Yes po. Miss. I-confirm ko lang po kasi with what attorney Fadulyon said na meron kami O, di ba? Sobrang chill lang ng mga Diskaya. Siyempre, Marcoleta yung ano nila eh. Di ba? Night and shimmering. Knight and shining armor Marcoleta. 'Di ba? Tignan yung mga mukha, parang walang ka-stress eh. Kasi ginaganahan din sila eh. Like, oh my goodness. Siguro kung wala talaga silang connection, mapapasabi na lang si Corley. Ano kayang meron kay Marcoleta? Why are you so protective on us? Di ba? we were given temporary security. Definitely we weren't kasi I had to get our own security for me and my kids after Tsaka kaduda-duda rin hanap. Ay, hindi siya kaduda-duda. Pangit yung word na yun. Pero parang, why, di ba? Why parang hindi nag-refuse yung mga Diskaya? Like, pwede naman nalang sabihin na, Mr. Senator Marcoleta, di ba? Okay na kami, sir. Huwag nyo na kami protektahan. Mali naman namin to. Di ba? Kagustuhan namin to na isauli yung pera na na-benefit namin through corruption. Di ba? Wala din tayong nakitang ganyan sa mga Diskaya. Nako, baka totoo yung sinasabi ni Montoro po dyan the session here where we mentioned the 17 congressmen. So hindi po kami nabigyan ng DOJ ng any security whatsoever. And then Wow, yung whatsoever. sinasabi na hindi kami nakikipag-cooperate. Actually, the affidavits that they were requesting were prepared and we were ready to give it to DOJ. Pero kasi we were required to restitute first. So hindi namin You were required to restitute. Oo, How much? wala silang sinabi na amount. So hindi Baka- namin alam kung ano yung restitution. Baka stipulation lang. Oo, so it was one of the Wala naman talagang exact amount. 'Di ba? Nasa mga Diskaya na lang yan. Kung ano yung isasauli nila kasi napaka-imposible naman na hindi nila alam kung saan yung na-acquire nila. Pwera na lang siguro dun sa part na parang debatable pa yun. Yung kunyari, nakapangurakot yung mga Diskaya ng kunyari lang, 50 million. Tapos ngayon, yung 50 million na yun, ininvest nila sa ibang business na clean. Di ba? Ewan ko lang kung anong pananagutan doon. Kung kukunin din ba ng government yun. Di ba? Kunyari, grind nila yun ng 3 years. Tapos yung 50 million na yun, naging 1 billion kasi tumubo ng tumubo. Ewan ko kung pasok din ba yun sa kukunin ng ng government. 'Di ba? Kasi di natin alam kung pasok din yun sa money laundering. 'Di ba? Pero yung tubo doon, ano kaya mangyayari doon? Like 950 million. Comment nga kayo sa baba kung ano yung mangyayari dyan if ever ganyan yung nangyayari. 50 million yung na-benefit ng mga Diskaya. Tapos yung 50 million na yun, pinut up nila ng business, tapos tumubo ng 1 billion. So, bali, meron silang 950 million. Ano mangyayari doon? Kasali din ba yun sa dapat isauli ng mga Diskaya? Or some kind debatable pa yun? Kasi para sa akin naman, ewan ko. Pero mas maganda ding isauli yun kasi, syempre, yung ininvest nila doon, di ba? Hindi naman pera nila yun. Siguro yung pawis nila nung 950 million na tubo na yon, karma na nila yon, di ba? Or consequences na nila yon. I don't know, di natin alam, di ba? So sa part na yon, parang siguro need bang ilaban ng government na i-claim siguro nila yung tubo ng business na yon, something like that. For example lang naman, ewan ko kung naintindihan nyo, basta something like that. stipulations PJ, that baka stipulation was lang yun, asked of us. Mr. Chair, I am not privy because I'm not part of the ones who've been talking Yes. to and communicating Yes po, with the opo. Diskaya couple. So I will have to validate that information, Mr. Chair, as to whether or not So- restitution was made a condition. Maybe you can renew your application. Actually, hindi din Puntahan nyo kami na lang si PG Padulyon. Opo, hindi na po kami, we are 100% trying to cooperate with whatever is asked of us. So when Mr. Diskaya was let out for a half day to do the ledger, nagpasa po kami ng ledger ni Yusek Bernardo nung day din na yon, pero hindi din pinansin. It parang sinabi sa amin, the case will go on Okay, even without para the lang kasi ledgers. 490 na, no? Sabihin nyo ng lawyer ninyo, mag-coordinate sa DOJ. Andito yung director ng WPP. Kung makipag-ugnayan, para hindi tayo dito nagba-back and forth. Hindi tayo matatapos eh. Kasi I think there's a lot of miscommunication eh.
No, iba yung interpretation, iba yung interpretation. Yes, so, Mr. Senator Chair. Risa, you're about to Yes, salamat Mr. Chair. Since sinabi ni Ms. Diskaya na gusto nilang mag-cooperate 100% sa mga investigasyong ito, just to make of record explicitly, bukod po sa sinabmit na nilang mga proyekto ng Alpha and Omega 2016 to 2022, iniintay pa po ng komite yung mga proyekto 2016 to 22 ng St. Gerard, St. Timothy, Amethyst Horizon, St. Matthew, Great Pacific Builders, at Elite General Contractors. Plus po, yung Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Sobrang daming business. Di ba? Sobrang daming business. So, di din naman kasi ako expert sa mga ganyan. Di ko rin alam kung hanggang saan yung saklaw ng money laundering. Di ba? Kasi I think meron namang money laundering na parang, kunyari, pinasok nila sa business nila yung 100 million, paglabas doon mga 105 million lang siguro yon, something like that ba? Or meron din siguro 100 million yung pinasok nila sa business na yan para i-money laundered, paglabas 1 billion na din. So, hindi ko alam kung paano i-ano ng government yan. Diba? nga joint venture agreement projects ng mga Diskaya taong 2016 hanggang 2022 din, Mr. Chairman. Salamat po. Thank you. So, salamat Mr. Chair, at siguro baka magkakaroon ng panibagong pag-asa yung mag-asawa na ito. Pero, Prosec Padulyon, huwag mo nang ipipilit yung restitution na yung ilalagay mo sa memorandum. Mali yun. Para matuloy kasi mali. nag-a-apply lang naman eh. Wag na, Baka naman, Marcoleta. ang totoo niyan, kahit Mr. Chair, kung... Actually, hindi outright yung restitution. Parang pledge yan eh. Parang willing kami mag-restitute. Parang ganun lang. Hindi outright kasi pagka-outright, parang extortion yun. Hindi, maski na yung pledge eh. Huwag na muna nating ilalagay kasi parang nababahiran ng ano. Tsaka, bakit papasok sa extortion yun, di ba? Mga lapok na mga ano yan eh. Kurakski, mga barumbado sa gobyerno yan eh. Unang-una, hindi nga natin alam, magkano ba yung resto? Sino bang magkukwenta? Sino magtatago nito while nandyan yan? Paano kung halimbawa, hindi naman na kumpleto, hindi sila nag-qualify? O kung nag-qualify man lang sila as state witness, later on, nagkaroon nga sila ng konting sablay, pwede rin naman silang i-discharge as state witness. What happens to the restitution? Kaya para wala kayong sagutin, huwag nyo nang ipipilit yun, wala kasi sa batas yun. Okay. I would suggest Thank that you, the lawyer Mr. of the Diskaya Diba? Partida, hindi niya pa pinoprotect yung mga Diskaya dyan. Paul will just coordinate with the DOJ. Okay. Settled? Para mag-renew yung application. Yeah, thank you very much. So, meron pa? Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. PJ, you want to say something pa? Sir, ulitin ko lang po. Yung pagpasok ko kasi sa pag-apply sa program is voluntary. That's why we cannot coerce or force anybody who wants to be admitted. However, yung sa sinasabi na po ni Doon pa lang, di ba? Voluntary. Kasi kung tutuusin, di ba, yung government naman, unsure din naman kasi sila kung yung sasabihin mo talaga is totoo or 100% yung sasabihin mo. Di ba? Kasi baka yung ikakanta mo lang din, small fish, tapos naka-benefit ka pa ng witness protection program ng government. Apakahiyahay mo namang lapok ka. Baliktarin nyo na lang yung lapok. Di ba? Grabe, kumag. ni Senator Marcoleta, una-una po liliwanagin ko, hindi po ako nag-impose ng conditions na ilalagay sa Memorandum of Agreement. It is an agreement between the Secretary of Justice representing the WPSB and the applicant. Now, as to whether or not restitution will be included there will depend on the evaluation of whatever statements will be submitted to us. So, gusto mo talagang patagalin itong usapan na to? Wow. Pinaliwanag ko Diba? lang. Ginagamit niya na naman yung power niya as a senator. Diba? Kapag nakakarinig kasi siya naman, so pahabain mo pa to. Sinasabi ko sa inyo para kung ano lang to, ordinary attorney lang to ng mga Diskaya. Hindi to bre. Diba? It's just ano lang talaga. Every time na may nakakaharap kasi si Marcoleta, medyo na ano sila medyo, iniisip nila. Di ba na parang, siguro yung iba dyan, gigil na, sabi na lang, pasalamat ka. Senador ka. Kasi parang kapag ka naano si Marcoleta, kasi parang inaano niya dinadaan niya sa, hindi tayo matatapos dito. Parang ganyan din naman yung way niya ng pag-ano kay Ping Lacson. Every time na babarahin niya si Ping Lacson. Di ba? Naiwan ko kapag pikon na ba siya sa mga point na yan, na ganyan yung mga sasabihin niya, di ba? Not sure. Pinaliwanag ko lang, Husan. Pinaliwanag ko lang. Okay. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Buti na lang talaga. May palag-palag din yun si Sir. So palakpakan natin si Sir. So isa na naman to sa nagpainit ng ulo ni Senator Marcoleta. Akala niya kasi
mapapalag sa kanya or may maano siya sa power niya, di ba? Kita niyo naman, ilan na bang ano yan, pumalag yan. Pinakagusto ko talaga na pumalag is bukod kay Senator Ping Lacson, sino yun? Yung news anchor dun sa Abante. Yun talaga yung pinaka-idol ko Sinabihan ba naman na, paano pa magpapakita ng ano yan? Yung buhok nga niyan, peke. Diba? Ay, naku. Diba? So, yun yung pinaka-nice na pumapalag kay Marcoleta, diba? So anyways, that's it lang muna. So again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin Pilipinas. Also, support nyo rin Boss Balita TV. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin Pilipinas, don't forget to like, comment, share, subscribe. Courtesy na rin sa Senate of the Philippines. So yan lang naman. Kita nyo naman yun par, diba? Sobrang ibang klase talaga. Ibang klase talaga si Senator Marcoleta dito, 'di ba? Parang inaano niya talaga, kina-career niya talaga par. 'Di ba? Na parang ewan ko na lang kung hindi siguro to naging senador kung uubra to, 'di ba? Yung mga ganitong niya, argumento niya, 'di ba? About dyan sa kasi parang naano lang talaga. Kasi hindi naman kasi hindi ba dati par nung pa siya, yung congressman pa lang siya, 'di ba? Doon siya sa Tricomata 'yon. Kita nyo wala siyang say. 'Di ba? Like every time na babarahin siya ng mga kasamahan niya kasi dati pang Dati pang bumabangga to 'Di ba? Dati pang bumabangga to. Pero kita nyo naman kahit yung mga kasamahan niyang congressman, yung mga Mr. Chair that time, 'di ba? Hindi niya kasi natitinag 'Di ba? Pero yun nga, mula nung naging senator na to, wala na. Na siya, parang di na siya mapigilan na. Kaya minsan natutuwa talaga ako pag may mangilan-ngilan talaga na pumapalag. Diba? Kasi tama naman talaga yon na parang, sige, ipaglaban nyo. Sa usapin namang talaga para yung pagsasauli ng yaman. So, kayo dyan? Comment nyo yung mga opinion nyo sa baba about yan. Kasi, yun nga, kahit sino naman yung tanungin talaga, yun nga, wala naman talaga siya sa law, di ba? And then, yun nga naman, medyo nakakaano lang kasi, parang in-explain din naman ni Sir dito, pero parang nag-i-stick talaga si Marcoleta na wala nga yan sa law, wala nga yan sa law. So, partida, hindi niya pa pinoprotect yung mga diskaya dyan, Tapos yun nga, parang napapansin ko rin sa mga diskaya dito talaga. Parang gustong-gusto din talaga nila, 'di ba? Yung ginagawa ni Marcoleta. Siguro ako kung in good faith talaga yung mga diskaya sa pagwi-witness nila. Dapat pigilan na nila si Marcoleta. Dapat hindi nila tamasain yung way ng pag-protect ni Marcoleta sa kanila. 'Di ba? Dapat one direction lang sila. Kung gusto nilang witness protection, something like that, 'di ba? Tanggapin nila sa sarili nila na yung yaman na tinatamasa nila from, 'di ba? Especially the connection of yun nga sa DPWH, yung pagiging contractor nila. Tanggapin na lang nila na mawawala sa kanila yon kapalit ng witness protection program or whatsoever. 'Di ba? Kasi kung yan, magwi-witness protection program kayo, tapos gusto nyong mapalesen yung kaso nyo, tapos gusto nyong i-maintain nyo rin yung yaman nyo, anak ng teteng talaga. Diba? Anak ng tokwa. Grabe yan. So anyways, kayo naman masasabi nyo dito, comment down below, tapos pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Boss Balita TV, Filipino IC. So, yeah, ito yung mga gusto ko talaga pumapalag, diba? Filipino IC is subscribe.